Magandang umaga mga lods. Ayun oh. Walang suklay-suklay pa yan. Magulo pa buhok niyan mga lods. Malamang bagong gising yan mga idol. Let it, bang, bang. Magandang umaga mga lods. Ayan. Cocktail natin. Totally mag-update tuloy ako sa mga mga breeder natin mga lods, kasi hindi ko alam na yung isa namisana pala. Akala ko naglilimlim pa lang. Noon pala mga idol, tatlo na yung inakay, kasalukuyang namimisa pa. Kaya yan, nakikita nyo dyan yung mga inakay natin. I-update ko, tapos yung mga kasagsagang naglilimlim. Tapos meron din akong binaklas na hindi naman binaklas, inalis ko na yung mga itlog niya kasi parang tingin ko parang hindi fertile, pero alanganin ako kasi parang may pula, kaya nilagay ko doon sa ayan mga lods. Akala ko hindi namisa, akala ko naglilimlim pa lang, pero na pala, may inakay na siya, tatlo. Ayan, ang bilis niya, niyang ito yung yung opaline yata, tapos yung puti na pinanggalingan ng kids ni Marites. Ayan, ganyan kabilis yung natin mga lods. Sana mapisaran niya lahat. Tapos ito naman yung katabi nung kakatail, yung sa may malaking kids. Hindi ko lang kung 5 o 4 to kasi ito naglabas ng mga lods. Ito yung kagandahan na although mamaya may sasagutin tayo. Kaya ito lods, kung nanonood ka na ito, tingnan mo na to para sa itong na to mamaya. Ito ang cock normal, tapos yung yung hen siya Japanese rainbow. Although yung iba hindi nila tanggap yung mga ganyan, pero sabi nga ni Mangiorno, I don't care, di ba? Basta yun ang tawag doon. So isang Japanese rainbow at saka isang normal. Ang nakapagtataka doon mga idol, nagbuga ng dilaw na lutino, pula ang mata. Kaya mamaya sasagutin natin yun, related doon. Tapos ito naman, bagong pares to mga lods, opaline na totally magandang klase. Yung pagka-opaline niya, clear na siya. May pagka-dilute na totally. Ayan, hindi ko mabilang yung inakay kasi masyadong protektado. Binababayaan ko lang kasi basal to Pero yung lalaki, veterans na to Ito yung namatayan ng ng jowa. Tapos ito naman, ito yung nanggugurgur ng anak, mga lods, na dapat inaawat agad pag malaki na. Pag may balahibo na pag tinitira niya, nagsiselos. Kaya ito yung totally bantayin mga lods. Ibaling kinakalbo, medyo makikita mo po, pero ito pag nadali na niya, wala na, mamamatay mga lods. 2 na napatay nun. Tapos ito yung sa may baba nung mahusay din to, yung tinanggalan ko ng itlog, yung magkapatid, nasa baba to mga lods. Ayan, ang itlog niya ay 7. Ayan, sana mapisahan niya lahat mga idol. Tapos itong dilaw, 6 yata o 5, hindi ako nagkakamali. Sana mapisahan niya rin. Ano to? Cremino red eye at saka lutino na dilaw. Ayan, parang 6. Ayan, 6 nga. 6 yung itlog mga lods. Naglilimlim na rin yan. So yan yung mga natin, yung ating mga inakay mga lods. At ano pa yan? Kaya lang yung iba hindi ko na pinipicture. So ngayon mga lods, may sasagutin tayong tanong. Pero bago yun, sana yung nagtatanong lods, yung nakalimutan ko yung lods, pasensya ka na. Mag-comment ka na lang yung sinagot kita kanina
Nasabi ko iba-vlog ko na lang yung ano mo, yung tanong mo kasi medyo ano yun, mahirap pag-text lang. Kaya minabuti kong ano na iyan ko na, sagutin ko sa vlog. Ikaw yung ano, yung pina-ID mo yung mga ano mo na sa tingin ko mga rainbow na yung ano mo, yung mga kits mo, pero hindi ako sure kung wala nang split yun, kung puro, kasi ito, sagutin na natin. Pero bago yun mga lods, ano, sana nakasubscribe ka mga lods. Tapos pakitulong na rin na jowa mo, misis mo, o mga tropa mo dyan, mag-subscribe na para maabot natin yung 1K. Konti na lang, 30 ano na lang to 30 person na lang ang kailangan para mag 1K. Para maano na tayo, ma-full monetize na tayo. Ayan mga lods, kayong lahat mga lods, yung mga nanonood, yung mga nakasubscribe, mga lods, pakitulong naman na, ano, na sa mga tropa nyo, barkada, kapatid, kilala, ayan, isang click lang. Ayan, no? Konting amot na lang. Tapos yung mga hindi naman nakasubscribe pa, mga lods, subscribe na mga idol, kasi pag naka 1K uli, tapos ito, papipisain natin itong lahat ng pinakita ko na naglilimlim. Although yung iba napisa na, baka ano, mag-ano tayo uli, magparapol tayo uli, mga lods. Ano yun, tingnan natin, baka ano siya, tingnan natin kung kaya kong 3 uli na pares o 2, ganon. Tapos ang entry, yun pa rin mababa lang mga lods. Abot kaya, sabi nga na pag ikaw ang nakachamba, napakaswerte mo mga idol. Kaya subscribe na mga lods. Tapos pag-click nyo lang yung notification bell para lagi tayong updated sa ating mga upload mga lods. Okay, sagutin na natin yung ano, si Lods. Parang tunog Cerelac yung pangalan niya Comment ka na lang idol, mga Lods. Basta yung tinutukoy ko Lods, yung ano niya, pina-ID niya yung mga kits niya na kung rainbow na, kung anong ID niya. Tapos kung nagbubugi daw ng ano. Kasi sabi ko, sa tingin ko, ano na yan, rainbow na sila. Kung wala ng scallop, kasi iba minsan sa camera mga lods pag actual makikita mo meron pa yan, so hindi pa kino-consider na 100% yan. Totally sagutin natin yan, kasi sabi ko dyan, di ba, na depende sa bloodline. Kasi ang tanong mo, posible bang magbuga pa sila ng normal, diba, no? Kaya sabi ko depende sa bloodline. So ito yung mga lods. Kaya ako nasabi sa'yo kanina na depende sa ito para na rin sa mga may mga ganyang rin tanong sa mga kids yan, kagaya nung kung sige lagay muna natin sa rainbow, halimbawa rainbow sila. Ngayon ang tanong ni Lods, tawagin mo lang katang Cerelac Lods ako yung mo parang basta tunog Cerelac Comment ka lang Lods yung kung yun, sabihin mo na lang ako yun idol, ganun na lang. Ganito yung tanong niya, posible ba kung rainbow yun, posible ba na magbuga pa sila ng ng normal? Kasi si idol mo hindi niya alam kung yung normal at saka kaya sabi mo mahaba. Kaya sabi ko isagutin ko na lang sa vlog. Ganito yun Lods, totally yung normal, yun yung may mga guhit-guhit, may mga baring. Totally, pagkatapos mo mapanood to, pinapayuhan kita na manood ka ng may mga video ako na patungkol, ano ba yung normal, ano ba yung opaline, diba? Ano ba yung lace wing, ano ba yung lutino, yan, yung mga ganyang mutation, mga basic. Para ma-distinguish mo kung ano yung tinatawag na mga mutation na yan. Diba, no? Kasi gaya na, tingin ko na sa'yo, rainbow. Ngayon, sabi ni Idol isang araw, normal ba to? Tingin ko rainbow na Hotel Lods, yung yung kits mo, medyo mataas na yung niya, yung mutation niya. Nasa rainbow ka na
Kung hindi itim ang scallop niyan, mga lods, ha, ikaw ang nakakaalam niya kasi personal mong nakikita. Totally, tinapik ko na rin yan eh. Yung patungkol sa rainbow na yan, hanapin mo na lang. So ngayon, ito yung gusto kong isagot sa'yo, yung tanong mo kanina. Totally, kanina lang to, lods eh, mga idol. Ang tanong ni idol kung posible bang magbuga pa ng normal. Ay, ang sagot ko, ikaw ang nakakaalam niyan, lods, kung ano. Ngayon, kung nabili mo lang yan, hindi mo talaga alam, lods. Sabi mo nga, bago ka lang mag-ibon. Totally, wala kang idea sa mga ibon mo. Diba, no? Kasi hindi mo alam yung pinanggalingan niya, kung may lahi pa ba yan. Ganito yan, mga lods. Yung pinakita kong una na normal, tapos Japanese rainbow. Ito naman, normal, tapos Japanese rainbow. Pero nagbuga ng dilaw na pula ang mata. Sa makatuwid, Lutino. Diba, no? O, paano nangyari yon? So, ganito yon. Yung mga alaga natin kasi, mga lods, yung ano ko, yung mga una, yung mga una kong, kasi marami ng salin to eh. Yung dilaw na yan, ipinaris ko dati yan sa, opaline. Hindi, opaline siya, no? So, natural, dahil ang tawag doon, sex link. Pag-ibang mutation, Lutino at saka yung opaline. So, sex link ang tawag doon, lods. Magkaibang mutation sila. So, may tendency, mag-anak sila ng dilaw na Lutino, tapos mag-anak ng opaline. O yun ang doon, yun ang totally, yung unang-unang pares ko na yun, nag-anak siya ng dominant, mga iba't ibang klaseng dominant. Tapos nag-anak ng na Lutino dahil yung cock Lutino na dilaw. Tapos nag-anak din ng opaline. Totally, nakatatlong clutch din yung bago ko inawat. Sila, nagbubuga pa nga normal, mga lods eh. Hindi ko lang alam kung dyan din galing yung normal na yan. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga alaga ko, hindi basta-basta normal lang yan. Nagbubuga yan. Kita nyo to, patunay. Ito, lods, hindi, walang hocus-pocus to. Totally, wala akong nilagay na itlog dyan. Pinabayaan ko mag-breed. Kasi ito yun, common sense lang eh. Basal yung dalawa na yan. Totally, nung panahon na yan, nagugulo pa sila. Dahil ang dami nila. Nang hinayang ako sa mga initlog nila kasi baka mapisa nila, sabi ko nga pag hindi, alisin ko sila, ilalagay ko na lang dyan, mga kakatel talaga. Kaya wala akong nilagay na dyan. Totally, ang tinanggal ko dyan, yung lahat ng mga kits natin na na-out na rin, yung iba nilipat natin ng cage. Kasi nga, di ba, nakakita nyo, yung mga nanonood dito, nakita nyo, nag-aaway-aaway. O, bakit sila nag-aaway-aaway? Kasi naglagay ako ng nest box. Tandaan nyo, mga lods, kahit yan, colony breeding yan, pag yan, maglalaban-laban pa rin yan. Hindi naman masyadong kalakihan yung ko, kaya sa dami nila, kaya talagang wala naman ako intended na tinisting ko lang yun na lagyan para sa kakatil sana yun, kaso malit ang butas. So nilagyan kong dalawang yun. Ang problema, nag-aagawan yan. Sugatan nga yung na yun, buti gumaling yung kak eh. Tapos yung ibang mga opaline din, sugatan. So ngayon, kung ang tanong nyo naman, baka naman may dilaw dyan. Wala, mga lods. Wala akong matured na dilaw pa nung mga time na yon. Totally, ang pinambibreed kong dilaw yun lang, yung kaisa-isa na kanina, yung pinakita ko. Na ang pares niya yung Crimino. May dilaw dyan, yung mukhang babae pa yun. Kaya totally, walang instansya na malalahiyan siya ng dilaw. At saka yung nakita ko, lagi siya lang nagpares. Hindi nagpakatsang sa iba yun. Sa straight siya. Hindi siya kagaya ni Mang Kanor sumasawsaw sa iba. Hindi. Ito straight to. Kaya sigurado ko, anak nila to, mga lods. Mga inakay nila yan. Itlog nila yan. So ngayon, para hindi sila mabulabog at saka para hindi kawawa kung mapisaman mga yan, inalis ko yun.
Tinira ko yung kakatel yan. Nakikita nyo yung kakatel at saka yung yung dalawa na yan na pares. Wala akong nilagay na dyan mga lods, na itlog. Totally, parang walang reason na lagyan ko ng itlog yan kasi yung dilaw ko may pares yun. Tsaka basal, lalagyan mo ng sapalaran yun. Di ba, no? At saka mahusay naman yung yung lutino, tsaka yung dilaw. Kaya, totally walang reason. Yung mga pinagpalit-palit ko dahil lang dun sa ayoko mamatayan ng hinakay. Yung nasa labas, pero itong kasama ng kakatel, hindi. So, yun ang patunay na, ito idol, yung nagtatanong, related to. Yan yung patunay na yung sinasabi ko sa imposibleng magbuga ng normal. Ano kung bakit? Tingnan mo normal at saka Japanese rainbow. Nagbuga ng normal, tapos di ko lang kung ano yung iba, hindi pa kompleto yung balahibo. Pero yung dalawa confirm na lutino sila. Tingnan mo. Ang kak, yung ama nila, normal. Ang nanay, hen, Japanese rainbow. Nagbuga ng lutino, dilaw. So ngayon, halimbawa, lalaki itong mga lutino na to, palagay mo na kak sila, tsaka hen, kahit anong gender nila. So, ipinaris mo ngayon sa halimbawa, sa tawag nito, sa lutino rin, Kaya di iniisip mo, pure siyang ngayon, pure siyang lutino lalabas. Pwede namang mangyari yung lods na lutino, tapos, ipares mo ng lutino, o ano pa mga kasi, gusto ko, puro dilaw, Pwede namang ibuga nila, puro dilaw. Pwede yun. Pero wag kang magtaka pag may lumabas na dyan. Baka magulat ka, may dominant na lumabas kasi halo-halo na yung dugo O magulat ka, may normal. Kasi normal yung pinanggalingan niya, yung ama niya na kak, di ba, no? Tapos yung nanay, yung hen, Japanese rainbow. So kahit pinares mo yan, pares dilaw yan, dahil yung kung alin man dyan yung galing doon sa halimbawa na yung nila magulang yun, kagaya mo sa akin, di ba? Hindi naman lutino yung mga magulang. May tendency, paglaki niyan, tapos pinaris mo na, may tendency magbugas siya ng normal. May tendency rin magbugas siya ng dominant o ng Japanese rainbow o ng opaline. Kasi yung bloodline. Bakit ganun? Bakit may dominant at saka opaline, di ba, no? Kasi kung itataas mo pa, lalayo ka pa sa lahi, mga lods. Yung kaknan yung hen, na nanay nila, maaaring galing yung sa dilaw Yung kak, lutino, yung magulang, tapos yung nanay, opaline. O yung mas mataas pa doon, may possible galing din sa normal. Kaya magbubuga ng normal o kaya sa dominant. Ganun yun mga lods. So huwag kang magtataka kung ang alaga mo, kagaya niyan. So ibalik kita sa rainbow. Yung rainbow yung sa kanya mga lods So huwag kang magtaka. Halimbawa, magbuga ng normal yan. Maaaring halimbawa yung sa side ng tatay niya, bawa yung kak. Yung sa side ng kak may lahing normal. Possible, kahit alin dyan. Kahit alin sa both side nila na So, huwag kang magtaka kung mag-anak yan ng normal, ng opaline, o ng rainbow. Diba, no? O ng dilute. O ng FPG, yung full body gray wing. Kasi nga, yan, kasi sa tingin ko, parang nabili mo lang yan, o binili mo ba, o binigay lang sa'yo na sabi mo nga, hindi ka, nagsasabi ka ng totoo, lods, Sabi mo nga, baguhan ka sa ibunan. So, ibig sabihin, hindi mo alam ang pinanggalingan ng bloodline ng alaga mo. Possible yan, iba-ibang maging anak niyan. Di ba, no? Pero huwag kang malungkot doon. Bakit nagbuga ng normal? Bakit Dapat nga matuwa ka Alam mo kung bakit? Bilhin mo, isang pares lang, iba-iba binubuga, may opaline.
Di ba? Baka magtaka ka pa, magbuga ng dilaw yan. Kagaya sa akin, di ba, no? Isipin mo, Japanese rainbow, nagbuga ng dilaw. Oh. Huwag kang magtaka doon. At saka nakakatuwa yun. Isipin mo, isang pares lang, magbubuga siya ng dilaw, magbubuga ng normal. Total, alas binubuga niya yung mga ano. Siguro malabo lang ibuga ng mga ganyan, yung mga lacewing. Di ba, no? Mga palo. Pero hindi natin masabi kasi may lahi sila eh. Pero ano yan, medyo malayo na sa katotohanan yun. Pero possible. May percentage din. Kasi malay mo, may pinanggalingang palo yan. Oh. Ganun yun mga idol. Kaya ano yun, yung sagot ko sa iyo, no? Sabi ko nga, dito ko nasagutin, di ba? Yun yung sagot ko sa iyo, Lods. Na, ngayon, kung ang tanong mo pang isa, dagdagan ko na, kung puro ba yung ano mo, kung puro ba yung rainbow mo, eh, hindi ko alam, Lods. Kasi ang tinatawag na puro ganito. Ayan, halimbawa, ito, bigyan kita nga. Total, ito sinagot ko na rin eh. Meron akong dalawang project to, no? Meron akong dalawang pa-projectin. Gagawa ako ng purong rainbow, halimbawa. Ayan, halimbawa yan. Yun sa'yo, di ba? No? Ba, kung tingin mo, puro na yan. Tapos meron ako sa isa pa, na isang pares na rin, na rainbow rin, pair. Pares na rainbow. So, ibig sabihin, hindi mo alam ang yan, di ba? Yung bloodline niya. So, ito yung step 1, mga Lods. Pag nag-anak yung yung nagbuga yung both side niyan, may lumabas na, siyempre, may possible, may lumabas na kak dyan at tsakahin, di ba, sa kanila. Yung sa dalawang pares na yon magkabila, kung may lumabas na mga rainbow na dyan, kasi possible nga kasi, magbuga ng ibang granting, nagbuga ng rainbow. Kuha ka ng isang kak, tapos sa kabila, kuha ka ng hen. Rainbow na yun, ha? Yun yung unang step. So, ibig sabihin, yung binuga ng dalawa na yan, bagamat pares ng rainbow yan, yung mga binuga nila, ang tawag doon, 25%. Yun. Ito, sasangsalayan na naman tayo ng mga kengkoy, pero wala na tayong pakialam doon kasi mga baser lang naman yan. Mga panggulo. Minsan pumapasok pa nga sa pero nga nating intindihin yan. Basta importante, masagot ko yung ni Lods. Pwede both side rainbow, no? Dalawang Talasan mo na lang ang mo, Lods, yung pakinig mo. Both side, nagbuga sila ng bagamat rainbow na silang nakikita, kabilaan. Ngayon, nagbuga sila ng rainbow uli. Yung mga anak nun, mga Lods, na pagpaparisin mo, ang tawag doon, tig 25% lang. Doon ka mag-umpisa kasi hindi natin alam kung ano yung pinanggali ang lahi niya. Eh di lumaki to, Lumaki tong dalawa na to. Pag nag-anak ulit itong mga to, kasi matagal mag-project mga Lods eh. Palagay na natin, lumipas ang isang taon, nag-anak to. Nagbuga o nag-inakay. Yung anak nun, Lods, pa lang yun, 50%. Although, medyo na yun, maaaring may lumusot pa rin na ibang lahi doon o ibang mutation. Pero almost, halos rainbow na rin yun. So ngayon, yung anak nun, na 50% na. Hanggat maaari, yung kasi naman yan, Lods eh. Ganito. Di ba kumuha ka ng una, tag-isa, pinaris mo. Dapat meron ding tag-isa pa uli. Tag-isa. Maring ganito. Kumuha kang dalawa rito, kung meron dalawang pares, tapos dalawang pares, kakatsakahin. Pagsabayin mong pagbanggain yun. E di nagbuga yung mga yun, nagbuga sila. Kasi lagi kasi dapat daging dalawa sabay na pair eh. So nagbuga yung dalawa na yon, na dalawang pares na kumuha ka ng both side, tig dalawa, tapos pinagbangga mo. Sana nagigets nyo mga Lods. Medyo magulo lang yung dalawang pares na pinagbangga nyo, both side, parehas kak, parehas king, at least galing na sa kabilaan, eh dito, pinalaki mo, dalawang pares uli. Pagbanggain mo uli yan, yung sabay. Pagbanggain mo. So, pag nagbuga yung mga yan, 50-50% na yung mga yan na rainbow. Hindi meron silang dalawang
anak. Pagbanggain mo uli, dapat laging dalawa uli para nasasala na yung dugo. Huwag mo na ibalik sa ama kasi maano pa yun baka bumalik pa mag-throwback kumbaga. So pagbanggain mo uli yun, maaaring mag 80% o 75%. So hanggang pang-apat, magpares ka uli, yun na yung tinatag na 100% mga lods. Yun. So, pag naka 100% na, ibig sabihin, nasala na. Kahit sa Biblia, nandun yun ika-apat na saling lahi. Ibig sabihin, kung may masamang lahi kung tao man yun may masamang lahi, sumunod ka sa Diyos. Kumbaga, apat na saling lahi. Hindi ka na sumunod doon sa, kumbaga, masamang ugali, ganun, o masamang lahi, o kung ano mga mutation niya. Hugas na yun, malinis na yun. Purong-puro na yun, mga lods, 100%. So, yun yung tinatag na 100% hanggang apat na salin. So, more or less, mga lods, pag nag-project ka, mahigit 3 taon. Yun. Mahigit 3 taon na makakapagpalabas ka ng 100% na rainbow. Talagang malinis na malinis yun. Yung 100% na yun, pag binread mo na yun na yun. Talagang halos na yun. Totally. Siguro talagang napaka-chamba na lang pag nagbuga pa ng ibang mutation nyo. Na yun? Puro rainbow na magiging anak mo. So yun yung hugas na hugas talaga. Wala nang bahid talagang So ganun yung pagpa-project mga lods. Di ba? Yan, malalaman mo yung sinasabi ko. Pag nag-pair na yan, pag pinagpares mo yan, dyan mo makikita na makikita mo sa mga anak nila na granting lumabas, puro rainbow. So huwag kang pakakasiguro malinis yun, hindi. Para makasigurado ka, 4 na salin. So ngayon, baka may magtanong, saan mo kinuha yung paliwanag? Sa libro to mga idol. Nasa libro yan. Di ba? So ganun yung sensya na kayo mga lods, may gumagawa. Maingay, sigurado nakaka-capture dyan. So ganun mga idol ang pagpa-project. Ngayon siguro wala nang wala nang wala nang question siguro doon kumbaga kahit bata magigets yun. Ulit-ulitin mo lang yung video kung hindi mo nagigets. Yan yung minsan aayusin ko to, gagawa ako ng totally kahit ng mutation yun, masasakop nun. Gagawa ako ng parang chart. Kumbaga para realism yung chartboard. Gagawa ako para maintindihan nyo yung although medyo matrabaho yun, pero alang-alang sa mga kasi merong although alam ko naman baser lang yan, yung parang nangungulit lang. Minsan papasok pa yan sa messenger ko. Nasabihin niya, Lods, anong pinagkaiba ng gray at saka ng clear way? Ayun, nakita ko sinagot siya nung nung ka-idol natin. Ayun, sabi niya, pinagkaiba, isa gray, isa clear. Di ba, Parang napaka, very, irrelevant yung tanong. Although, minsan hindi ko na sinasagot yung mga ganon. Pupunta sa messenger yun. Minsan nandyan yan. Ayoko namang i-bust dyan sa mga lot, dyan sa YT, sa YouTube kasi pabayaan mo lang kasi ganoon talaga di ba Ngayon minsan pag yung masyado ng below the belt yung mga tira nila, yun, binubura ko yun mga lots. Kaya kung nabasa yun, tapos minsan tingnan nyo, wala na, binubura ko kasi parang naman ni YT yun, guidelines ni YT yun. Pag sa tingin mo nakakasira ka sa sa'yo, sobra na yung may karapatan ka kasi ikaw yung creator. Dito naman sa messenger, ganun din. Pag sobra ng parang nakakaramdam ka na ng parang masyado ng below the belt, pang bullshit, ayun, pwede mo i-creep yun. Ako, hindi ko sila binablock kinikrip ko lang. Alam mo yun, hindi na sila hindi mo na makikita yung mga, wala nang pop-up. Kahit tagtarin ka ng
Kahit murahin ka pa niya, hindi mo na ano. Although ako, kaya kong makita yun, kaya lang. Wala na akong panahon doon, mga ganon. Marami na yan, mga lods, yung ano, yung mga ganong baser. Ngayon, ganito yung palatandaan, mga lods, na ano, na kayo kino-consider ko. Talagang mga na ano, sinasagot ko. Although, yung mga ano, sinasagot ko rin, pero hindi kagaya ng ganito na nakikita ko, naghahanap talaga siya ng sagot. Sinasagot ko ng maayos yun, mga lods. Ito mo, nagtatanong si Lods, sabi ko, i-vlog ko na lang. Tama. So, ibig sabihin, talagang ano, considering na talagang si Lods, sabi niya, bago lang po kasi akong ano, mag-iibon. O, di, tsaka pag binuksan mo yung ano nila, nandun talaga, tao talaga sila, mga Lods. Itong mga tinutukoy ko, minsan blanco yan, mga Lods. Blanco, minsan animation yung ano, yung mga icon nila sa Messenger, minsan totally blanco. Pag ni-research mo, ang hirap nilang yan, oh. So, mga ano yun, mga baser yun. Hindi ko na kung kasama si Mang Kanor dito, wala na akong pakialam doon. Huwag na lang siya magpakilala siguro. Kung kaya kong sagutin, hindi sasagutin ko, di ba, no? Ganun lang, mga lods. Kaya yun ang sagot ko, idol. Bayaan mo, ano, magtanong ka lang kung ano yung mga ano mo. Lalo ikaw, bago mag-iibon, magtanong ka lang. Sa abot kaya ng ating kaalaman, ayon sa ating experience, tapos yung mga binabasa natin libro. Totally, yung mga libro na to, kaya minsan ako, ipinipilit ko yun sa akin kasi ito, marami nang nagpatunay, minsan, na ilibro na, at marami na ring libro na hindi ko lang kung kinopya lang nila o na pare-pares ang sinasabi. Na wala namang, ano, tinitingnan ko rin sa, kasi ang libro ngayon, mga lods, nasa website na eh. Walang conflict. Ngayon, nagkaka-conflict sa mga, ano, ito, huwag niyong ano, mga lods, baka nanonood sila. Huwag niyong isipin na nang-aatake tayo o binabas natin sila na kinagan. Hindi. Siguro, ang kaya ko lang sabihin sa mga gano'n, maaaring hanggang doon lang ang alam ng mga siguro, hindi ko alam kung ano itatago sa kanila. Hanggang doon lang sila. Pinipilit nila yun lang narinig nila. Hindi na sila nag-research. Mahirap yun, mga lods. Tandaan nyo, sa panahon ngayon, hindi porket napanood mo, maraming totoo na. Napakarami sinungaling ngayon sa social media, mga lods. Kaya ingat din kayo. Ako, lagi ko na sinasabi. Ingat kayo. Kahit yung mga sinasabi ko, pag hindi, duda kayo, nag-research kayo nag-research. Naka 100 research na kayo. Talagang naisip niyo, mali talaga yung sinasabi ni Idol. Ganito. Di huwag niyo paniwalaan. Ganun lang yung kasimple, mga lods. Di ba, no? Ganun lang kasimple. Kasi ako, hindi ko naman ipipilit yung sagot ko sa ayaw maniwala sa akin. Di ba, no? Ito, yung iba, nababasa ko to. Yung nabasa ko na yun, naghahanap ulit ako ng ibang libro. Mga video, mga... okay. Okay yung nabasa ko. Tapos ako, by experience. May nabasa ako, ganun. Totoo kaya ito, gawin ko nga. Ayun, kagaya ng inbreeding na tinatawag, di ba? Magkapatid, ano daw? May mga depekto raw, ganyan. Ginawa ko. Wala naman, mga lods eh. Isa lang ang napansin ko, mabagal silang dumami. Bagay mga budget kasi ito, yata talaga, mahina yata talaga silang mag-breed. Pero baliban doon, wala akong nakitang epekto na defect. Wala. Normal sila. Yung iba nga, na-out ko na eh. Ang dami na yun, na-out ko na. Walang yung sabihin, halimbawa, splay leg, Pilipityon to ka, wala eh. Kasi mga lods, sa katotohanan, kahit hindi magkapatid dyan, ito alam ng mga mag-iibon to. Meron talagang lalabas na ganun minsan. May ganun talaga. May mga depekto. Di ba, no? O sa mga tao, baka may mga kilala kayo. Hindi naman magkapatid, hindi naman magkamag-anak. Dito sa amin meron, mga lods. Hindi sila magkamag-anak, pero ang mga anak nila, yung iba, puro may mga mga special.
Tapos hanggang sa apo. Mga special. Oh, ba't ganun? Di ba? Hindi naman magkamag-anak yun. May ganun talaga. Maaaring ano yun, nakukuha nila sa lahi nila, gano'n. Di ba? Kung sa tao, maaaring sa lahi, gano'n. Eh sa hayop, di ba, no? Oh, gano'n din yun. Kahit hindi magkapatid dyan, may lalabas na gano'n, mga lods. Kaya, maaaring natsambahan ka lang. Eh, tapos natakot ka na, eh, mali. Ang totoo, sabi ko nga sa inyo, meron akong kilalang breeder ng aso. Eh, although ngayon, hindi na siya nag-aaso eh. Kahit yung iba, umamin lang yung mga nagbe-breed ng aso. Di ba? Lalo na ang aso niya, maabot ng 50,000, 25,000, ang isa. Ano yan, magkakapatid dyan, Lods. Binibreed nila. Ganun yun. Kaya huwag kayo maniwalang, lalo na kung mahal yung aso. Oh, ganun din yan sa ibon. Siyempre, hindi nila sasabihin dahil takot yung mga bumibili. Takot sila sa inbreeding. Kaya ako, tinry ko rin. Hindi naman totoo yan. Meron talagang lalabas kahit hindi magkapatid yan, mga lods. So, yun mga lods, napalaot na tayo. Sana naintindihan ni Idol yung, yung sinagot ko sa kanya. Oh, pati na rin sa mga Kaya nyo, minsan gagawa tayo ng ganong ng ganong parang chart. Kasi maaaring baka hindi nyo maintindihan yun. Siguro malinaw. Gagawa ako ng para malinaw siyang maunawaan ng kahit batang grade 1, pag pinanood ng batang grade 1, maintindihan mga lods. Kasi ako mga lods, yung tinatawid ko, gusto ko maintindihan ng lubos. Kasi pag hindi mo naintindihan yun, may possible iba epekto nun eh. O kaya walang epekto sa iyo, ganun. Di ba mga lods ha? Okay mga lods ha, siguro hanggang dito muna at sana naintindihan natin ang tinapik natin ngayon. At sana nasa mabuti tayong kalagayang lahat mga lods. At sa mga kalamidad yung iba nating mga kababayan yan. Sama natin mga lods sa panalangin. Kawawa sila. Hanggang ngayon minsan nanonood ako lubog pa rin ang lugar nila. Kawawa sila mga lods. Kung wala man tayong may tulong na financial, kahit yung panalangin, malaking nagagawa nun mga lods. Kaya lods, maraming salamat sa panunood. Bye-bye.